Hello mga best, kumusta kayo dyan mga ka-best friend? Ngayon naman po mga ka-best ay sasagot naman tayo dun sa may isang ka-best natin na nagtatanong. Tatanong siya doon kasi na problema siya doon sa alas niya, kung anong gagawin niya doon sa alas niya. Babasahin lang natin yung katanungan niya mga ka-best, sasagutin natin. Marahil may ibang mga ka-best natin dyan na ganun din ang problema nila, no? Basahin lang po natin mga ka-best friend. Ito po ang sabi ni ating ka-best na si Kulali Arevalo, no? Gawa ka naman po ng video about sa banggel na may spring. Mababa kasi yung appraise niya sa pawn shop. Ano po ang magandang gawin? Ano pong magandang gawin sa ganung alahas? Yung banggil ko 7 grams po may spring. Ang baba ng appraise. Tapos hindi pa tinatanggap sa ibang pawn shop. Bala kong ipatunaw na lang, kaso baka mas bumaba ang value. Ano po ba ang magandang gawin? Yan po mga kabes, no? Kasi ang problema po kasi dito, yung banggil nga po may spring. Alam niyo po, bago ko sagutin ito, no? Sa mga hindi po masyadong hindi pa nakakilala sa akin, gusto ko lang mapakilala sa inyo. Ako po nagtatrabaho bilang appraiser o tumitingin, nagsuri o nag-uri ng mga alahas, mga diamonds o kahit iba't ibang klaseng mga jewelry po, no? For 20 years yan po yung trabaho ko. So marami akong trainings na napagdadaanan. So yung nalalaman ko, natutunan ko ay yung when it comes to pawn shop, no? Ibabahagi ko sa inyo, ano po. Kaya open po tayo sa mga gusto magtanong, sasagutin ko po. Kaya ito po ang tanong na ang problema po kasing yan, madalas po talagang problema yan sa owner natin, yung mga gusto magsanla, no? Kasi nagtataka sila kasi pag binili nila mataas ang value, tapos pag sinanlaan nila ay napakababa ng value. Ano po mga kabest? Alam nyo ho ba? Alam nyo ho, no? Ang pag-uri kasi ng alahas, maraming kasakasuan yan. Hindi lang basta, kung mapapansin ninyo kung sa isang pawn shop, hindi tinatanggap, may ibang pawn shop tumatanggap, may iba naman mas mababa ang tanggap, may iba mababa, mayroon iba naman ay mataas ang tanggap. Kasi po, mga rason kasi yan, tatlong rason dyan kung bakit yung isa mataas, yung isa mababa, yung ibang pawn shop naman ayaw tumanggap ng ganung klase or anumang klaseng jewelry, ano po. So, ibig sabihin, hindi po magkapareho ang pagtanggap o pagtingin ng isang appraiser. Ano ho? Unang-una ho, di ba? Ang isang rason dyan, yung appraiser ho, no? Yung kakayahan ng isang appraiser, ano? Yung tumatanggap ng alahas. Pangalawa ho, yung kumpanya, no? Yung kumpanya ho. Kasi bago ho tumanggap ang isang appraiser ng isang alahas, mayroong sinusunod na kung magkano acceptance rate, kung ano yung po pwedeng isanla, kung ano yung pwedeng tanggapin sa isang pawn shop, kung saan siya nagtatrabaho, ano po. Yung pangatlo naman ho, sa klase o uri ng alahas na isasanla ninyo. Kaya ho, hindi po magkakapareho yan, nagkakatalo-talo doon sa tatlong klase. Kasi kahit magaling ang isang appraiser, palagay ho natin magaling ang isang appraiser, well-trained ang appraiser, no? Pero pagdating sa kumpanya naman, no, nililimitahan lang po o may sinusunod sila ng mga rate na kung magkano dapat, magkano sa ganyan, magkano sa ganito, no? Kahit maganda ang magaling, well-trained ang isang appraiser, mayroon pa rin siyang dapat sundin kung ano yung rate or ano yung paano o kung anong klaseng mga jewelry lang ang pwedeng tanggapin. So hindi pwede kasi pag tinanggap ng isang appraiser yan na kumbaga parang ayon lang doon sa kalooban niya, hindi sa kalooban ng kumpanya, kung anong gusto ng kumpanya. Tinanggap niya ayon doon sa gusto lang niya dahil ito yung sa tingin niya.
hindi naman lugit ko, tatanggapin pa rin niya. Pero pagdating ko kasi, once na marimata yan, babayaran ng isang appraiser ang yung magkano yung pag-over-appraise niya, no? Or hindi acceptable yung item tapos tinanggap pa rin niya, no? Kung doon natin pagbabasihan na magaling ang isang appraiser, no? Kahit alam niya na pwedeng ganun, pwedeng ganyan, pero kailangan pa rin niyang sumunod kung ano yung gustong ipagawa ng kumpanya. Ano po? Ngayon po, palagay na lang ho natin, magaling isang appraiser, no? Magaling dahil talagang trained, no? Tapos magaling din ang kumpanya, sikat, malaki ang acceptance rate. Pero pagdating naman dun sa item, no? Marami tinitinan kasing item. Alam nyo ba na tinitinan din ng isang pawn shop company? Katulad ng Saudi, no? Japan Gold, Saudi Gold, magkakaibang rate yun, no? Mas mataas ang Japan Gold, yung Japan Jewelry, kaysa Saudi, no? Or lalo na pag Singapore, no? Tapos mataas din ang Italy, ano po? So titinan din, tapos excuse me, yung yari, no? Yung yari kung paano ginawa, kung gaano ka-fine, kung gaano kaganda yung pagkagawa ng isang jewelry, kung may hinang ba o wala ba, bago ba o luma ba, may UP o wala, may scratch o ano man, no? Kung imported ng isang jewelry, magkakaiba po ang tanggap sa imported at saka locally made. Ano po mga kabes, no? Ganun po. Ngayon, balik ko tayo dun sa tanong ni Sir na yung mga spring, ano, yun. Nagko-connect yan doon sa klase ng jewelry. Ano ho? Kasi marami ang ginagamit silang mga tools sila eh, no? Gumagamit sila ng magnet, no? Gumagamit sila ng yung mayroon pang sandpaper, no? Yung pin vise, no? Tapos may kikil pa yan na ginagamit, no? Ewan ko lang ngayon kung gumagamit pa sila ng kikil, pero alam ko gumagamit pa rin yan. Hindi lang pinapakita yan kung paano kinikilan ng isang item. Kasi kami nung isang naging appraiser ako, gumagamit kami ng ganun, gumagamit ako ng ganun, depende sa laki ng item, no? Pero pag kinikilan ko ang isang item, tinitiyak ko na hindi makikita o hindi malalaman kung saan ko kinikilan. Kasi kami mga appraisers, lalo na yung mga sanay, alam na kasi nila kung saan nila parte kikilan yan para hindi malata mga best, no? So yung tanong ni Sir naman, spring, ano po? Tanong din niya kung pwede, para gusto ba niya ipatunaw, baka bumaba ito yung value. Tama ko yan, Sir, pwede bumaba ang value ng iyong jewelry. Kasi palagay na lang natin yung bangle mo ay imported, tapos ipatunaw mo, gagawin ngayon uli yan nung kung anong gusto mong alas, no? Gusto mo ba sing-sing o gusto mo bangle ulit, no? Halimbawa ganun. Pag pinutunaw mo yan, imported yon, yari siyang palagay lang natin Saudi gold siya na talagang imported yung pagkakayari, talagang fine, no? Maganda. Pag dito po na pinagawa yan, nagiging local na siya, locally made na. Tapos ang isa sa mga disadvantage pa, pagka pinatunaw mo yan, tapos paggawa mo, tulad yan, 7 grams yan. Pag pinagawa mo ulit yan, kabes, hindi na magiging 7 grams yan. Maniwala kayo sa akin, hindi na magiging 7 grams yan. Baka pumalo na lang ng 6 grams yan, baka wala pa. Baka 5.5 grams na lang yan, mga kabes. I-try nyo. Pagawa kayo, patimbang nyo muna pagkatapos hindi na makukuha yung eksaktong timbang, yung bago at pagkatapos na mayari na yung jewelry, no? Imagine nyo lang yan, no? Kasi pag ginawa yung isang, let's say gumawa ng wedding ring, no? Yan, pinapakinis yan, ginagamitan ng mga kung ano-anong yan, nililiya pa yan. Kaya yung mga ibang dyan, nababawasan na siya.
Kaya try nyo, yun ang isa sa disadvantage kapag ipatunaw mo yung isang alas tapos ipagawa mo ng bagong alas. Yung 7 grams hindi na magiging 7 grams yan. Kaya po, ang advice ko dyan, huwag mo na ipatunaw. No, kasi kung patunaw mo yan, malamang sa malamang, bababa ang appraised value niyan. Sa sanla, sa sanla, no? Ngayon, huwag mong problemahin yung may spring. Kasi po, kailangan talaga may spring yun dahil yun ang nagbibigay ng niya. Para pumalo siyang maglalak siya ng ganun, no? Ganun po mga best. Kaya, ganun din po yung ibang nagtatanong tungkol sa mga diamonds, no? Mga diamonds, bakit mababa, ayaw tanggapin. Yun po yung isang tatlong rason na yun. Ulitin ko, tatlong rason. Sa kakayahan, unang-una, ulitin ko lang ho, no? Kakayahan ng isang appraiser, ng isang kumpanya, sa kumpanya ho. At pangatlo, sa klase ng jewelry na isinasanla ninyo. Lagi ho yun, yung tatlo na magkakasama yan. No? Tatlo yan. Yung appraiser, yung kumpanya, at yung jewelry, mga kabest. Ayan po mga kabest friend. Yun lang, sinasagot ko lang po yung katanungan ng ating kabest. No? Sa mga gusto magtanong, comment lang ho kayo. At sasagutin natin. Pasensya na po sa ibang nagtatanong na hindi ko agad nasagot, no? Pinipili ko kasi yung magkahalos maraming pare-pareho ang tanong. Ayun po, no? Kung may magtanong kayo tungkol sa sa pawn shop o pag sa buy and sell po, yung bentahan, po, mag-comment lang ho kayo at sasagutin natin yung inyong mga katanungan, mga kabes. Kaya ayun lang po. Hanggang dito lang po muna tayo, mga kabes. Hanggang sa muli po mga kabest friend. Bye-bye.